Ayan, natatanggal siya mga boss. At dito sa premium copy mga boss, ayan. Alright mga boss, good day. Welcome na naman dito sa ating panibagong video. At for today's video mga boss, magpapalit na tayo ng front shock ni Yuri. At kung mapapansin nyo dun sa mga last videos natin, meron tayong problema. Medyo tumatagas na yung outer tube ni Yuri. At ngayon pala mga boss, magpapalit na tayo. Mag-upgrade tayo ng stage 6. Ayan, meron tayo ditong premium copy. At update pala kay Yuri mga boss. Ayan, wala yung engine niya. Tinanggal natin at pinadala natin dun sa mekaniko natin mga boss at pinapagawa natin para mas matibay pa ngayong bagong taon. At yung front shock ni Yuri, yung outer tube mga boss, tinanggal ko na. Ito na yung mga internals para assemble na lang natin tong stage 6. So bago pala natin to assemble mga boss, i-disassemble muna natin at meron ako sa inyong papakita. At ito nga pala mga boss ay gawa sa CNC, lalo na yung dito parte. Ayan. At mas mabigat din siya dun sa stock ng outer tube ng wave mga boss. Ayan. So ito pala mga boss, naka-thread lang siya dito. Pwede siyang matanggal. Ayan, natatanggal siya mga boss. Dito. Meron lang siya ditong thread. At meron lang ding o-ring para hindi magtagas yung oil. So balik na natin. Meron pa akong isang papakita sa inyo. At dun sa original mga boss, ito pala yung adjuster nya. Siguro sa bounce ito, pwedeng patigasan, pwedeng palambutan. Tatanggalin rin natin yung mga boss, papakita ko sa inyo. At dito sa premium copy mga boss, ayan. Wala siya mga boss. Bali decoration lang talaga siya. Ayan. Hindi siya functional. So balik na rin natin mga boss. Bago ko pala nilalagay yung oil seal mga boss, naglalagay ako ng konting gasket oil. Yan kasi yung madalas na issue ko dito sa pag-assemble natin ng front shock. Nagkakaroon ng konting tagas. Pero lalagyan natin konti lang naman mga boss. Kasi kung once na magpapalit tayo ng oil seal, hindi mahirap tanggalin. Pupukin lang natin mga boss, gamit lang tayo ng socket para madaling ibaon yung oil seal. So yun mga boss, nailagay na natin yung isang oil seal. Lalagay na lang natin yung spring. Punasan lang natin yung mga natitirang gasket oil. Lagay na natin yung dust seal. Saktong sakto lang mga boss yung pang XRM. Assemble muna natin tong isa mga boss bago itong isa. Pahalin na lang natin to para makita na natin yung resulta. At ito pala yung gagamitin natin mga boss, yung internals din ng ginamit natin na wave na outer tube. Ito pa yung dati natin mga boss, ipa-plug and play lang natin dito sa stage 6 natin to. Pati itong ating inner tube. Ayan, ganyan lang yung play niya mga boss. Ayoko na kasing magpababa pa kasi sumasayad yung ating elbow. Kaya goods na ako sa ganito lang kataas. At ilagay na rin natin dito mga boss sa ating stage 6. Alright. Lagay natin yung spring mga boss para malagay natin yung lock sa ilalim. Bago pala natin ilagay yung lock na bolt sa ilalim mga boss, lagyan muna natin ng Teflon tape para wala talagang tagas. Okay na yun mga boss, konti lang.
Pwede na natin itong lagyan ng oil mga boss, para mailagay na rin natin yung extension na alloy. Ang gagamitin kong fork oil mga boss, itong tuti. Kaya para maiba naman. Ito naman titistingan ko itong mga boss, itong tuti. Pag naglalagay pala ako ng fork oil mga boss, wala akong sukatan. Basta sinasagad ko lang yung inner tube, tapos pinupuno ko itong spring. Pag napuno yan mga boss, nagla-add na lang ako ng kahit isang puno sa takip. Ganun lang mga boss ang gawa ko. Okay, para pump lang natin mga boss, para matanggal yung bubble sa loob. So, try na natin ilagay itong extension na alloy. Alright. Doon na natin to higpitan mga boss pag nakalagay na sa tipos. At try na natin yung play. Ganyan kahaba yung play niya mga boss. So goods na yan. Doon lang ako maglagay ng fork oil mga boss. Yun yung tamang sukat ko lang. Para sa akin lang yun So goods na ito mga boss, symbol ko lang isa tapos ikakabit na natin sa tipos. So yun mga boss, update pala dito sa ginawa natin. Naikabit na rin pala natin dito sa tipos. Ayan. At hindi pala basta-basta ang pagkabit nito mga boss, napakaraming adjustment. At ginawa pala natin to kagabi kaya hindi na rin tayo nakapag-video. Ayan, nagtabas pala tayo dito sa stage 6 natin mga boss. Tapos dito sa bracket. Ayan. Yan palang tinabasan natin kagabi. Gumamit pala tayo ng grinder sa kayang ating mini grinder para matabas natin to. Tinanggal ko pala yung thread nito ng mga boss sa bracket. Napakarami nating pina-machine shop mga boss. Pati itong ating axle, yung nut. Kasi tatama yan dito mga boss sa ating stage 6. Ayan. Pag hindi siya tinabasan mga boss, tatama siya dito sa kanto. Kaya kailangan tabasin talaga. At hinihintay ko pa matapos matabasan yung ating adapter dito sa ating disc. Hindi kasi siya plug and play mga boss. The next morning. So yun mga boss, another day na pala ito ng ating video. At ito pala yung update. Bali okay na rin pala yung makina ni Yuri na ikabit na rin natin kagabi. At nakuha ko na rin mga boss yung adapter dito sa ating disc. Nakuha ko na rin kanina, okay na. At ang tinabasan pala dito mga boss, nagtabas dito sa likod ng 4mm. Kaya ganyan na lang siya kanipis. At dito sa harap mga boss, pinabawasan ko na rin siya ng 1mm. Ayan, kaya sobrang nipis at magaan na rin yung adapter natin. At na-test fit ko na rin pala ito kanina mga boss dito sa ating front shock. At kulang pa yung pagkakatabas natin. So tatabasan pa natin dito mga boss ng konti. Gagamitin natin ng grinder. So goods na itong pagkatabas natin mga boss. Bali kung magtatabas din pala kayo ng ganito, ingatan yung mabutas to. Pwede itong mabutas mga boss, matatapon lang to pag nabutas to. Kaya dahan-dahan lang din sa pagtabas. At itong sa akin mga boss, dahan-dahan ko lang itong tinabas pa konti-konti. Tapos tinitest fit ko yung gulong kung nadidiretso na.
At ito yung ating bracket. Bawas din yan mga boss. Binawasan din natin konti dito. Saka dito. So, goods na ito mga boss. Fit na siya. At ikakabit na natin. Kabit na rin natin mga boss itong ating caliper. At gamit lang tayo ng bolt na 8x50 na spiral. Ito pala yung nabili natin na nickel mga boss. Bali na bleed ko na rin pala ito kagabi, kaya isasalpak na lang natin ngayon, kaya mabilis natin matitesting. Ito tayo sa disc mga boss. Ito pala yung mga gamit ko mga bolts. Mga pinutulan ko lang ito mga boss na disc bolt. Ayan. At ang gagamitin pala nating disc mga boss yung CVT. Ayan. Ito pala yung napili kong disc na gamitin. Eterno dito sa ating nickel na Brembo. Bago pala natin ilagay yung mga bolt mga boss, lagay natin ang thread lock para siguradong hindi bibitaw. Sana all hindi bibitaw. Ang gamit natin is spacer mga boss. Ito yung hand lathe na pang small hub. Pinabasan ko lang dito ng 2mm saka dito 1mm sa kabila. So swap na siya dito sa ating stage 6. Pang wave kasi ito mga boss na outer tube. At yun, naikabit na rin natin mga boss. Goods na. Ayan, nagti-3 wheel na rin. Sa rami ng mga tinabasan natin. Ayan, center na rin siya mga boss. Nakasenter na rin yung gulong. Ayan. Napaka-pogi ng stage 6 mga boss. Umagay kay Yuri. At functional na rin mga boss yung preno natin. Naka quick release lang naman yun. I-bleed na natin yung kagabi. May konting sabit lang pero goods lang yan. Pag nagamit mawawala na rin yan. Ikakabit ko muna mga boss yung fender. Gagawin ko muna ng diskarte. Tapos ilalabas natin para mas makita natin na maayos. Alright mga boss, goods na. Nailabas na rin pala natin si Yuri. At naikabit na rin natin yung fender. Ang ginamit ko pala mga boss na bracket dito sa fender, yung nabibili na alloy na ganito ang itsura. Hindi lang siya ganun kalinis mga boss, pero pag-isipan ko kung papalitan ko pa yan kasi maganda na rin eh. Matibay naman. At review pala natin yung pinagagawa natin dito mga boss. Nagtabas lang tayo dito sa adapter, saka dito sa stage 6. Yan yung grinder natin. Saka ang ginamit nating spacer yung hand lathe mga boss, kabilaan. Ayan. At yung gulong mga boss, naka-center na yan.
Ayan, gitnang gitna yan mga boss, at naka pre-wheel na rin. Talagang bumagay kay Yuri yung stage 6 ah. Meron pa pala yung ilo-lowered mga boss, pero hindi ko na siya binaba masyado. Okay na ako dyan kasi masyadong naside mga boss pag ginagamit ko si Yuri sa pag rolling. Sumasayad yung elbow, kaya goods na ako dyan sa ganyan lang kataas. At yung ginamit natin mga boss na caliper, ito pala yung nickel na gold pin. At dito sa ating brake master yung Rossi mga boss na premium copy. Naka gear type din yan mga boss na quick release dito, parehas saka dito. All goods naman ha. Wala lang yan mga boss ay brake light, so gagawin natin siguro ng video yan, magpapalit tayo ng hose. Kasi yung hose natin mga boss damage na. Yung mga damage na to, papalitan natin na mas maiksi lang. Sa kabila yung ating bracket sa fender. So yun lang mga boss, at nag-uulan na naman. Hanggang dito lang yung video natin, at maraming salamat sa pagsuporta sa akin sa 2024, at sana suportahan nyo pa rin ako ngayon 2025 mga boss. At kung hindi ka pa nakasubscribe at gusto mo yung mga gantong klaseng video, pa-subscribe at pa-like naman ang ating mga video, at pa-share na rin mga boss. Sa next video na lang tayo magmumontage kasi umuulan na mga boss, masama ang panahon. Maraming salamat. Peace out.